Masaya ba kayo sa regalo niyo para sa akin? Ang tanong ni Bea ay kasing tahimik ng isang patak ng lason sa isang basong tubig. Hindi ito pasigaw, hindi ito galit. Ito ay malamig, matalim, at tumagos sa bawat sulok ng marangyang function room. Para itong isang switch na pumindot sa mute button ng mundo. Tumigil ang malamyos na tugtugin ng piano. Tumigil ang mahihinang tawanan ng mga bisita. At higit sa lahat, tumigil sa pagtibok ang puso ni Bea. Sa harap niya, nakatayo si Enzo, ang kanyang mapapangasawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. At sa tabi nito, nakayuko, ay si Cindy, ang kanyang nakababatang kapatid, ang batang itinuring niyang sarili niyang anak. Ang mga kamay nila, na kanina lang ay magkahawak sa isang madilim na sulok, ay biglang naghiwalay na parang napaso. Gulat. Iyon ang unang emosyon sa mukha ni Enzo. Ang kanyang perpektong nangiti na ilang minuto lang ang nakalipas ay ginamit niya sa entablado para purihin si Bea ay nabura. Napalitan ito ng isang maskara ng pagkalito at takot. Si Cindy naman, hindi makatingin. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sahig na gawa sa marmol na para bang doon niya mahahanap ang mga salitang sasabihin pero walang salitang lumabas. Tanging ang katahimikan lang ang kanilang sagot. Isang katahimikang umaamin sa lahat. Sa isip ni Bea, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Enzo mula sa kanyang speech kanina lang. To Bea, my rock, my guide, my everything. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka, wala ka. Naramdaman ni Bea ang palakpakan ng mga tao, ang ngiti ng kanyang ina, ang init sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya, siya na ang pinakamaswerte babae sa buong Iloilo. 5 minuto lang ang nakalipas. Pumasok lang siya sa pribadong silid para kunin ang regalo niya para kay Enzo, isang mamahaling relos na pinag-ipunan niya mula sa kanyang sahod bilang psychologist. Pero ibang regalo ang sumalubong sa kanya. Isang bulong, isang halik na hindi para sa kanya. Ang anino ng dalawang taong pinakamamalupin niya na magkasama sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang sakit ay hindi dumating na parang alon. Dumating itong parang kidlat, mabilis, nakakabingi, at sinusunog ang lahat sa loob niya. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Hirap siyang huminga. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Bakit? Ang tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Saan ako nagkamali? Hindi siya perpektong ate, pero isinuko niya ang kanyang pangarap na mag-aral sa Maynila para lang alagaan si Cindy noong magkasakit ang kanilang ama. Bawat sweldo niya, laging may parte para sa allowance ni Cindy kahit na ito'y may trabaho na. Bawat tagumpay niya, laging unang nasa isip niya kung paano niya ito maibabahagi sa kapatid. At si Enzo, minahal niya ng buong buo. Tinanggap niya ang pagiging practical nito, ang kawalan nito ng romantikong mga sorpresa dahil naniwala siya sa pangako ng katapatan. Naniwala siya sa isang pamilyang bubuuin nila. Ngayon, ang dalawang taong iyon ay nasa harap niya. Winasak ang lahat sa loob lamang ng isang saglit. Dahan-dahang itinaas ni Bea ang kanyang kamay. Nanginginig. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Isang pindot lang. At ang boses ni Enzo mula sa speech kanina ay muling umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, pero mas mahina na ngayon. My everything, sabi ng boses mula sa phone. Itinutok ni Bea ang tingin niya kay Enzo, pagkatapos ay kay Cindy. Ang kanyang mga mata ay hindi galit. Ito ay basag. Puno ng sakit na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Ito pala, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Ito pala ang ibig sabihin ng everything. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod si Bea at sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga matang nagtatanong, nanghuhusga, at naghihintay ng susunod na eksena
sa isang palabas na hindi niya kailanman piniling pagbidahan. Pero bago pa siya makalayo, isang braso ang humawak sa kanya. Mahigpit. Bea! Isang boses na pamilyar, pero ngayon ay puno ng awtoridad ang nagsalita. Ang kanyang ina. Anoong kabaliwan to? Sa harap ng lahat? Anong kabaliwan to? Sa harap ng lahat? Ang boses ni Aling Martha ay hindi pa bulong. Ito'y isang matigas na utos na humiwa sa tensyonadong hangin. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Bea ay mahigpit. Ang mga daliri niya ay bumaon sa laman ng anak. Isang paalala kung sino ang dapat masunod. Hindi lumingon si Bea. Ang mga mata niya'y nanatiling nakatutok sa malaking pintuan sa dulo ng silid, ang kanyang daan palabas. Pero ang bigat ng kamay ng kanyang ina ay pumigil sa kanyang mga paa. Ma, bitawan mo ko, sabi ni Bea. Ang boses niya'y halos hindi lumabas, basag at pagod. Bitawan? Bumulong pabalik si Aling Martha. Ang bawat salita'y may diin. Bea, nakikita mo ba ang ginagawa mo? Pinagtitinginan tayo. Iyong mga bisita, iyong mga dizon, iyong buong barangay, anong sasabihin nila? Anong sasabihin nila? Ang mga salitang yon ay tumama kay Bea nang mas malakas pa kaysa sa pagtataksil na nasaksihan niya. Sa sandaling ito, hindi ang durog niyang puso ang inaalala ng kanyang ina. Hindi ang sakit na nararamdaman niya, kundi ang sasabihin ng ibang tao. Ang hiya, ang bigat ng kahihiyan. Dahan-dahan, lumingon si Bea at hinarap ang ina. Sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, kitang-kita niya ang pamumula sa mukha ni Aling Martha, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa galit at pagkapahiya. Walang bakas ng pag-aalala para sa anak. Nakita ko sila, ma. Simpleng sagot ni Bea. Ang lalamunan niya'y parang pinipiga. Si Enzo at si Cindy. Ang pagbanggit sa mga pangalan ay parang isang sumpa. Ang mukha ni Aling Martha ay biglang nag-iba. Sandaling nakita ni Bea ang gulat, pero mabilis itong napalitan ng pagtanggi. Huwag kang gumawa ng kwento, Bea, mabilis na sabi ng ina. Pilit na hinihila si Bea palayo sa gitna. Napagod ka lang siguro. Stress sa kasal. Halika, magpahinga ka muna sa loob. Pilit siyang hinihila pabalik sa silid kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. Pero sa pagkakataong ito, nanlaban si Bea. Inalis niya ang kamay ng ina sa kanyang braso. Ang pag-alis ay hindi marahas, pero ito'y pinal at hindi mapag-aalinlanganan. Hindi ako pagod, ma, at hindi ako gumagawa ng kwento. Ang kanilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon. Ang mga bulungan ay unti-unting lumakas. Si Enzo, na nakabawi na sa pagkagulat, ay mabilis na lumapit. Tita, ako na po ang bahala, sabi niya. Sinusubukang hawakan si Bea. Bea, love, let's talk about this in private. Please. Ang salitang love ay parang lason sa pandinig ni Bea. Umurong siya. Ang mga mata niya'y nagbabaga. Huwag na huwag mo kong mahawakan, Enzo. Ang gabi ay natapos sa isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay umalis ng walang paalam. Dala-dala ang pinakamainit na tsismis sa Iloilo sa loob ng maraming taon. Ang pamilya Dizon, mga magulang ni Enzo, ay lumapit hindi para humingi ng tawad, kundi para tumingin kay Bea na may pagdududa, na para bang siya ang may kasalanan sa iskandalong ito. Nang sila na lang ang natira, si Bea, ang kanyang ina, at si Cindy na umiiyak sa isang sulok. Ang tunay na bigat ng lahat ay bumagsak. Sinira mo ang lahat, sigaw ni Aling Martha. Ang pagtitimpi nito'y tuluyan nang nawala. Ang magandang oportunidad na ito, ang kinabukasan mo, ang pangalan ng pamilya natin, dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Hindi makapaniwalang tanong ni Bea. Ma, nakita ko sila. Sarili kong mga mata ang nakakita. Kahit na, ganti ng ina. Hindi ba pwedeng ayusin na lang sa loob ng bahay?
Kailangan ba talagang ipahiya ang sarili mong kapatid at ang lalaking pakakasalan mo sa harap ng maraming tao? Tumingin si Bea kay Cindy. Umiiyak pa rin ito, pero sa mga luha nito, walang pagsisisi. Tanging takot lang. Doon na pagtanto ni Bea. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Hindi na siya sumagot pa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang may nakadagan na 1 toneladang bato sa kanyang likod. Pagpasok niya sa kwarto, ang unang bumungad sa kanya ay ang isang mannequin sa gilid. Nakasuot dito ang kanyang wedding gown. Puting-puti, kumikinang, isang simbolo ng mga pangarap na ngayon ay abuho na. Nilapitan niya ito. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang malambot na tela, ang masalimuot na borda. Ito dapat ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Ilang sandali siyang nakatitig dito bago niya ito hinubad sa mannequin ng walang pag-iingat. Itinupi niya ito, isiniksik sa pinakailalim na bahagi ng kanyang aparador, sa likod ng mga lumang damit. Out of sight, out of mind. Pagkatapos, binuksan niya ang cabinet at kumuha ng isang backpack. Nagsimula siyang mag-impake, ilang damit, ang kanyang laptop, ang kanyang wallet. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis, kailangan niyang huminga. Isang katok sa pinto ang pumigil sa kanya. Bea, anak. Boses iyon ng kanyang tita Nena, kapatid ng kanyang ama. Ang tanging tao na laging nakakaintindi sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya ang lungkot at awa sa mga mata ng tiyahin. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang mahigpit na yakap lang ang ibinigay nito sa kanya. Sa yakap na yon, bumuhos ang mga luhang kanina, papinipigilan ni Bea. Humagulgol siya sa balikat ng kanyang tita. Ang katawan niya'y nanginginig sa sakit at pagod. Shhh! Tahan na, iha, alo ni Tita Nena. Hinahaplos ang kanyang likod. Alam ko, alam ko. Nang kumalma siya, iniabot sa kanya ng Tita Nena ang isang sobre. Hindi ito marami, pero sana makatulong para makapagsimula ka. Umalis ka muna dito sa Iloilo. Magpunta ka sa lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. Maghilom ka. Tumango si Bea, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang simpleng kabaitan na yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Dala ang backpack at ang sobre, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Naabutan niya ang kanyang ina na nakatayo sa sala, naghihintay. Saan ka pupunta? Malamig na tanong ni Aling Martha. Hindi ko pa alam. Sagot ni Bea, hindi tumitingin. Aalis ka? Ganoon na lang. Matapos mong ipahiya ang pamilya natin, tatakbuhan mo ang responsibilidad mo. Ano ang responsibilidad, ma? Ang magpanggap na okay lang ang lahat, ang pakasalan ng lalaking niloko ako, kasama ang sarili kong kapatid. Bea, wag mong talikuran ang pamilya mo. Sigaw ng ina. Ang boses niya'y may halong panunumbat. Huminto si Bea sa tapat ng pintuan. Ang kamay niya'y nasa doorknob na. Sa huling pagkakataon, lumingon siya. Nakita niya ang galit sa mukha ng kanyang ina at ang takot sa mukha ni Cindy na nakasilip mula sa likod. Hindi ako ang tumalikod, sabi ni Bea. Ang boses niya'y matatag sa kabila ng sakit. Kayo. At sa pagsara ng pinto, iniwan ni Bea hindi lang ang bahay na kinalakihan niya. Iniwan niya ang bigat ng hiya, ang bigat ng mga ekspektasyon, at ang mga taong mas pinili ang pangalan ng pamilya kaysa sa puso ng sarili nilang kapamilya. Ang hangin sa Siargao ay may ibang lasa. Hindi ito amoy usok ng syudad o amoy ng mga bulaklak sa hardin ng kanilang kapitbahay sa Iloilo. Ito ay amoy alat, amoy lupa na nabasa ng ulan, amoy ng kalayaan na matagal nang hinahanap ng kanyang baga. Pero para kay Bea, sa unang linggo niya sa islang yon, ang hangin ay may lasa ng kalungkutan. Nakarating siya sa isla na parang isang basang sisiw. Walang plano, walang direksyon.
Ang tanging dala niya ay ang backpack na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang perang bigay ng kanyang tita Nena. Ang unang 3 araw ay ginugol niya sa loob ng isang murang kwarto na inupahan niya. Nakatitig lang sa kisame, hinahayaang ubusin ng luha ang natitira pa niyang lakas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling salita ng kanyang ina. Huwag mong talikuran ang pamilya mo. Ang sakit ay doble-doble. Hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pakiramdam na siya pa ang naging masama sa mata ng sarili niyang ina. Para hindi tuluyang malunod sa sariling isipan, pinilit ni Bea ang sarili na bumangon. Naalala niya ang isang poster na nakita niya sa maliit na paliparan ng Siargao, isang panawagan para sa mga mental health volunteers para sa isang community center na tumutulong sa mga residenteng naapektuhan ng nakaraang bagyo. Ito na lang muna, sabi niya sa sarili, ang tulungan ng iba. Baka sakaling matulungan ko rin ang sarili ko. Ang community center ay isang simpleng istruktura na gawa sa kawayan at nipa pero puno ito ng buhay. May mga batang naglalaro, mga matatandang nagkukwentuhan, at mga kapwa-volunteer na abala sa pag-aayos ng mga relief goods. Walang nagtanong tungkol sa nakaraan ni Bea. Ang kailangan lang nila ay isang pares ng kamay na handang tumulong at isang pusong handang makinig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Bea na may silbi siya. Nag-ayos siya ng mga dilata, nakipaglaro sa mga bata, at kung minsan, umupo lang at nakinig sa mga kwento ng mga pamilyang nawalan ng tahanan. Sa pakikinig sa sakit ng iba, tila bahagyang gumaan ang sarili niyang pasanin. Isang hapon, habang abala sila sa pamamahagi ng mga relief packs sa isang malayong barangay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit na kanina'y asul ay naging kulay abo, at ang hangin ay biglang lumamig. Karamihan sa kanila ay nagtakbuhan para sumilong sa ilalim ng waiting shed. Naiwan si Bea sa labas, hawak pa rin ang isang kahon ng mga gamot, na bigla sa bigla ang pagbuhos ng ulan. Nanginginig na siya sa ginaw, ang damit niya'y basang-basa na. Sinubukan niyang takpan ng kahon gamit ang sariling katawan. Habang nakatayo roon, nag-iisa sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang kumpletong pagkatalo. Para siyang simbolo ng sarili niyang buhay, basang-basa, giniginaw, at walang masilungan. Bigla, may isang anino na tumabon sa kanya. Ang malakas na patak ng ulan sa kanyang ulo at balikat ay napalitan ng mahinang tunog ng pagpatak sa isang payong. Nag-angat siya ng tingin. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi niya. Tahimik na hawak ang isang malaking itim na payong. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito'y kalmado at malalim, na parang dagat sa isang tahimik na araw. Medyo matangkad ito, may balat na kulay kayumanggi dahil sa araw, at ang buhok nito'y medyo mahaba at bahasa na rin ng ambon. Baka masira ang mga gamot, sabi ng lalaki. Ang boses nito'y mahinahon at bahagyang paos. Tumango ito patungo sa kahon na yakap-yakap ni Bea. Napatitig lang si Bea. Sa Iloilo, kapag may nangyaring ganito, aasahan niya ang sunod-sunod na tanong. Okay ka lang, miss? Bakit ka nagpapaulan? Taga saan ka? Pero ang lalaking ito, wala. Tanging ang tahimik na alok ng kanlungan. Salamat, nautal na sabi ni Bea. Tumango lang ang lalaki. Sabay silang naglakad sa ilalim ng payong patungo sa waiting shed. Nang makarating sila, inilapag ni Bea ang kahon sa isang tuyong upuan. Doon lang niya napansin na ang isang balikat ng lalaki ay basang-basa, ang parte na hindi nasakop ng payong para lang maprotektahan siya ng husto. Umupo si Bea sa isang sulok, niyakap ang sarili para mainitan. Ang lalaki naman ay lumayo ng kaunti, binibigyan siya ng espasyo, pero iniwan nito ang payong na nakasandal malapit sa kanya. Maya-maya, bumalik ito na may dalang-dalawang baso ng mainit na kape
mula sa isang maliit na termos. Inabot nito ang isa kay Bea. "Salamat ulit," sabi ni Bea. Tinanggap ang baso. Ang init nito'y gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. "Roman," pakilala ng lalaki, umupo sa kabilang dulo ng bangko. "Isa ako sa mga nag-oorganisa nitong relief ops." "Bea." Hindi na muling nagsalita si Roman. Uminom lang ito ng kape. Ang tingin ay nasa malayong abot-tanaw, kung saan ang ulan at dagat ay nagiging isa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay komportable. Para itong isang malambot na kumot. Sa katahimikang yun, naramdaman ni Bea ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapanatagan. Walang panghuhusga. Walang ekspektasyon. Tanging ang simpleng kabaitan ng isang estranghero. Nang tumila ang ulan, isa-isa nang nagsialisa ng mga tao. Tumayo na rin si Roman. "Mag-iingat ka sa pag-uwi, Bea," sabi lang nito, bago tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Bea na nakaupo, hawak pa rin ang baso na medyo mainit pa. Pinanood niya si Roman na maglakad palayo. Ang likod nito'y matatag sa gitna ng maputik na daan. Sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa Siargao, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, isang simula. Kinagabihan, habang nakahiga na siya sa kanyang kama, ang tunog ng mga alon ang kanyang naririnig sa halip na ang mga masasakit na salita mula sa nakaraan. Mas kalmado na ang kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang matulog, nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang, pero sapat na para pabalikin ang lahat ng takot at ginaw na naramdaman niya kanina sa ilalim ng ulan. 5 salita lang. "Alam kong nandyan ka." Ang 5 salitang yon ay gumuhit ng isang malaking bitak sa kapayapaang unti-unti nang binubuo ni Bea. "Alam kong nandyan ka." Sino? Si Enzo? Si Cindy, ang kanyang ina? Buong gabi, hindi siya nakatulog. Ang bawat anino sa labas ng kanyang bintana, ang bawat kaluskos ng mga dahon na dala ng hangin ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang Siargao, na kanina lang ay tila isang kanlungan, ay biglang naging isang lugar kung saan hindi siya makapagtago. Kinabukasan, pumasok siya sa community center na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang baliwalain ang text message. Baka wrong send lang, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. O baka isa sa mga kamag-anak ko na nalaman lang kung nasaan ako. Pero hindi niya maialis ang bigat sa kanyang dibdib. "Mukhang napuyat ka." Ang boses ni Roman ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo ito sa harap niya. May dalang 2 bote ng tubig. Inabot nito ang isa sa kanya. "Medyo," matipid na sagot ni Bea, pilit na ngumiti. Marami lang iniisip. Hindi na nagtanong pa si Roman. Tumango lang ito. "Mag-break muna tayo. May alam akong karinderya dito sa malapit. Masarap ang sinigang nila." Nag-aalangan man, sumama si Bea. Marahil, ang paglabas ay makakatulong para maibaling ang kanyang isip sa iba. Ang karinderya ay isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat. Ang pangalan nito'y Kanlungan ni Nanay Sol. Sinalubong sila ng isang matandang babae na may malawak na ngiti at mga gatla ng pagmamahal sa mukha. "O Roman, iho, nagdala ka na ng bisita," bati ni Nanay Sol. Ang tingin ay napunta kay Bea. "Magandang araw sa'yo, Hija." "Nanay Sol, si Bea po. Bago naming volunteer," pakilala ni Roman. Umupo sila sa isang mesang gawa sa kawayan. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, nakahinga si Bea ng medyo maluwag. "So, psychologist ka pala," sabi ni Roman habang hinihintay nila ang kanilang order. Narinig niya siguro mula sa ibang volunteer.
Tumango si Bea. Ikaw? Ano ang kwento mo? Tanong niya, sinusubukang ibalik ang usapan sa lalaki. Ngumiti si Roman, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. Isang panandali ang anino ng nakaraan ang dumaan sa kanyang mukha bago ito muling naging kalmado. Ako? Dati akong developer. Sa Cebu. Building condos, mga ganyan. Sabi niya, ang tingin ay nasa malayong abot tanaw. Pero hindi yun para sa akin. Bakit? Tanong ni Bea. Ang pagiging psychologist niya ay natural na lumabas. Interesado siyang malaman ang kwento sa likod ng simpleng sagot na yon. Masyadong maraming transaksyon. Pagpapatuloy ni Roman, maingat na pinipili ang mga salita. Minsan, ang pinagkakatiwalaan mo, yun pala ang sisira sa'yo. I lost everything I built. Hindi lang pera, kundi yung tiwala. Huminto siya, tapos ay tumingin ng diretso kay Bea. Kaya ako napadpad dito, para magtayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, isang bagay na mas matibay. Itong homestay, itong community work, mas may puso. Hindi detalyado ang kwento ni Roman, pero sapat na yon para maintindihan ni Bea. Ang sakit ng pagtataksil, isang sugat na pamilyar sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Kahit hindi niya sinasabi ang buong kwento. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Bea. At sa dalawang salitang yon, nagkaroon sila ng koneksyon. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Dumating ang kanilang sinigang, mainit at umuusok. Habang kumakain sila, ang usapan nila'y naging mas magaan. Napag-usapan nila ang mga libro, ang mga paborito nilang pelikula, ang mga teorya sa psychology na pareho nilang hinahangaan. Walang tanong tungkol sa pamilya, sa nakaraan, kung bakit siya napadpad sa Siargao. Tanging isang komportabling palitan ng mga ideya. Naramdaman ni Bea na para siyang isang halaman na natuyo na, unti-unting dinidiligan. Sa gitna ng kanilang tawanan, lumapit si Nanay Sol sa kanilang mesa. May dala itong isang platito ng mainit na turon. Para sa inyo, sabi ng matanda. Ang mga matay puno ng kabaitan. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Para sa mga pusong kailangang maghilom. Nagkatinginan sina Bea at Roman. Parehong bahagyang nagulat sa sinabi ni Nanay Sol. Isang simpleng ngiti lang ang isinukli ng matanda bago sila iniwan. Ang matamis na turon ay parang isang simbolo ng pag-asa. Nang pabalik na sila sa community center, mas gumaan na ang pakiramdam ni Bea. Ang bigat na dulot ng text message ay napalitan ng init ng bagong pagkakaibigan. Salamat, Roman. Sabi niya nang huminto sila sa tapat ng entrance. Kailangan ko yon. Walang anuman, sagot ni Roman. Minsan kailangan lang natin ng kausap na hindi nang huhusga. Bago ito umalis, may idinugtong pa ito. Bea, ano man yang inaalala mo, tandaan mo, ligtas ka dito. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Bea. Ligtas ka dito. Buong hapon mas naging ganado siyang magtrabaho. Ang takot ay hindi pa rin tuluyang nawala. Pero hindi na nito sakop ang buong pagkatao niya. Nagpasya siyang huwag na lang pansinin ang text. Kung sino man iyon, haharapin niya kapag dumating ang panahon. Sa ngayon, pipiliin niyang maniwala sa sinabi ni Roman. Nang matapos ang araw, umupo muna siya sa dalampasigan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay perpekto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinadama ang hangin. Payapa. Bigla, nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang numero ng kanyang tita Nena. Kinabahan siya, pero sinagot niya agad. Tita, kumusta po? Sa kabilang linya, hindi ang karaniwang masayang boses ng kanyang tiyahin ang narinig niya, kundi isang boses na basag at puno ng pag-aalala. Bea, anak, humihingal na, sabi ni Tita Nena. May masamang nangyari. Ano po yun, tita? May problema ba? Napatayo si Bea,
Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga sa kabilang linya bago binitawan ng kanyang tita ang mga salitang muling wawasak sa katahimikang kasisimula pa lang niyang buuin. Bea, anak, si Cindy, nawawala. Nawawala? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Bea na parang isang hiningang walang tunog. Ang magandang paglubog ng araw sa kanyang harapan ay biglang nawalan ng kulay. Ang simoy ng hangin na kanina'y nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay biglang dumampi sa kanyang balat na parang yelo. Papaanong nawawala, tita? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Kailan pa? Sa kabilang linya, narinig ni Bea ang pag-iyak ni Tita Nena. 2 araw na, iha. 2 araw na siyang hindi umuuwi, hindi rin matawagan. Ang nanay mo ayaw ipaalam sa pulis dahil sa hiya. Baka raw kung ano na naman ang isipin ng mga tao. Pero nag-aalala na ako ng sobra, Bea. Nag-away sila ng malaki ni Enzo. Pagkatapos noon, hindi na namin siya nakita. Nag-away sila ni Enzo. Ang impormasyong yon ay sumaksak sa puso ni Bea. Hinawakan niya ang kanyang noo. Pakiramdam niya'y umiikot ang buong dalampasigan. Ang isip niya'y napuno ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Nasaan si Cindy? Anong ginawa ni Enzo sa kanya? Ligtas ba siya? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, dapat ba akong mag-alala? Isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging nasugatan at dinurog, ay sumisigaw ng oo. Siya ang kapatid mo. Ang batang inalagaan mo, ang batang pinangakuan mong proprotektahan. Pero may isa pang bahagi, ang bahaging puno ng galit at sakit na bumubulong ng hindi. Siya ang sumira sa buhay mo. Pinili niya si Enzo kaysa sayo. Bakit mo siya iintindihin? Ang 2 boses na yon ay naglalaban sa loob niya. Ginugutay-gutay ang natitira pa niyang kapayapaan. Bea? Anak, andyan ka pa ba? Tanong ni Tita Nena. Oo po, tita. Andito pa po. Sagot ni Bea. Pinipilit na buuin ang kanyang boses. Sige po, tita. Tatawag po ako ulit. Mag-iisip lang po ako ng gagawin. Pagkababa niya ng telepono, napaupo siya sa buhangin. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ibinaon ang kanyang mukha dito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi siya makaiyak. Para siyang isang tuyong balon na ubos na ang tubig. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon. Ang langit ay madilim na, at ang mga bituin ay nagsisimula ng lumitaw nang may maramdaman siyang presensya sa kanyang tabi. Hindi siya nag-angat ng tingin. Kilala niya ang amoy ng taong iyon, isang pinaghalong amoy ng dagat at kape. Umupo si Roman sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Umupo lang ito doon. Ang kanyang tahimik na presensya ay nagsisilbing isang pader na sumasangga sa kanya mula sa malupit na hangin ng gabi. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, si Bea ang unang nagsalita. Ang boses niya'y mahina. May problema sa pamilya ko, sabi niya. Nakatingin pa rin sa kanyang mga tuhod. Hindi sumagot si Roman. Hinintay lang siya nito. Ang kapatid ko, nawawala. Naramdaman ni Bea ang bahagyang paggalaw ni Roman, pero hindi pa rin ito nagsalita. Ang pagpipigil nitong magbigay ng payo o magtanong ng detalye ay isang bagay na ipinagpapasalamat niya. Binigyan siya nito ng espasyo para ilabas ang kanyang nararamdaman sa sarili niyang paraan. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pag-amin ni Bea, ang mga salita'y dahan-dahang lumalabas. Dapat ba akong mag-alala? O dapat ba akong magalit? O dapat wala na lang akong pakialam? Sa wakas, nagsalita si Roman. Ang boses nito'y kasinghina ng sa kanya. Lahat yan, valid. Nag-angat ng tingin si Bea. Nagtama ang kanilang mga mata sa dilim. Pwedeng mag-alala ka at magalit ng sabay. Pagpapatuloy ni Roman. Pwedeng parte sa'yo ang gustong wala ng pakialam,
pero may parte pa ring nagmamalasakit. Ganyan talaga kapag malalim ang sugat. Magulo. Ang simpleng pagpapatunay na yon na okay lang na maging magulo ang nararamdaman niya ay parang isang malaking batong natanggal sa kanyang dibdib. Para siyang nabigyan ng permiso na maramdaman ang lahat ng sakit nang hindi hinuhusgahan ang sarili. Salamat, bulong niya. Mananatili pa sana sila roon, pero ang tunog ng motor, napaparating ang pumutol sa kanilang sandali. Isang staff mula sa community center ang humahangos na tumatakbo palapit sa kanila. Sir Roman! Ma'am Bea? Tawag ng lalaki. May naghahanap po kay Ma'am Bea sa center. Bisita raw po niya. Kumunot ang noo ni Bea. Bisita? Wala siyang inaasahang bisita. Ang tanging mga taong nakakaalam na nasa Siargao, siya ay ang kanyang tita Nena at ang nag-text sa kanya. Bigla, bumalik ang kaba. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sikmura. Tumayo si Roman. Sino raw? Hindi po nagpakilala, sir. Babae po. Sabi po niya, kapatid daw po siya ni Ma'am Bea. Ang mundo ni Bea ay tumigil sa pag-ikot. Mabilis silang naglakad pabalik sa community center. Ang bawat hakbang ni Bea ay parang 1 milya ang layo. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi maari. Paanong? Nang malapit na sila sa center na tanaw niya, sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa may gate, may isang anino ng babaeng nakatayo. Payat. Mukhang pagod. Ang dating magara nitong damit ay gusot at luma na. Habang papalapit si Bea, ang anino ay unti-unting nagkaroon ng pamilyar na hugis, ang buhok, ang tindig. Nang nasa harapan na niya ito, nag-angat ito ng tingin. Ang mukha ni Cindy ay mas payat kaysa sa huli niyang nakita. May malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata na puno ng pagod at desperasyon. Hindi ito ang Cindy na palaging nakangiti at puno ng buhay. Ito ay isang anino ng kanyang kapatid. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Mga salita ng sakit, galit at 1 taon ng pananahimik. Si Roman na nakatayo sa likod ni Bea ay naramdaman ang bigat ng eksena. Lumingon siya kay Bea. Bea! Mahina niyang sabi. Inabot niya ang isang bote ng tubig na hawak niya. Humininga ka muna. Ang simpleng paalala na iyon ang nagpabalik kay Bea sa kasalukuyan. Kinuha niya ang bote pero ang mga mata niya ay hindi humiwalay kay Cindy. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, si Cindy ay gumawa ng 1 kilos na tuluyang gumiba sa pader na itinayo ni Bea sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan, itinaas ni Cindy ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Isang tiyan na. Kahit natatakpan ng maluwag na damit, ay halatang may laman na. Bilog na. Ang mga mata ni Cindy ay napuno ng luha. Ang kanyang labi ay nanginig. Ate! Bumulong siya. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Ang 2 salitang iyon, kasama ang larawan ng kapatid na nakahawak sa kanyang sinapupunan, ay tumagos sa lahat ng galit at pader na itinayo ni Bea. Sa isang saglit, hindi niya nakita si Cindy, ang babaeng umagaw sa kanyang mapapangasawa. Ang nakita niya ay si Cindy, ang kanyang bunsong kapatid na duguan ng tuhod dahil sa pagkakadapa sa kalye noon, umiiyak at humihingi ng tulong sa kanya. Isang alaala mula sa pagkabata, isang reflex na kasing tanda ng kanilang pagsasama. Ang pagiging ate. Bumuntong hininga si Bea, isang hiningang naglalaman ng 1 taon ng sakit at pagod. Tumingin siya kay Roman, na hanggang ngayon ay tahimik na nakatayo sa likod niya, nagbibigay suporta, 1 tingin lang, at naintindihan na ni Roman ang lahat. May 1 bakanting kubo sa likod ng center, sabi ni Roman. Ang boses ay mahinahon. Maari siyang manatili, doon pansamantala. Walang gaanong nakakaalam sa lugar na yon. Private. Tumango si Bea,
Isang tahimik na pasasalamat. Salamat, Roman. Dinala ni Bea si Cindy sa maliit na kubo. Gawa ito sa kawayan at sawali. Sapat lang para sa isang tao. May isang simpleng papag, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakaharap sa madilim na bahagi ng gubat. Tahimik. Maupo ka, sabi ni Bea. Ang boses niya'y walang emosyon. Itinuro niya ang papag. Sumunod si Cindy na parang isang maamong tupa. Umupo ito sa gilid ng higaan. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang tingin niya'y nakayuko pa rin. Hindi alam ni Bea kung paano magsisimula. Ang dami niyang gustong itanong. Ang dami niyang gustong isumbat. Pero nang makita niya ang kalagayan ng kapatid, ang pagod, ang takot, ang halatang pagbubuntis, ang lahat ng galit ay pansamantalang napalitan ng isang mabigat na pag-aalala. Naglagay si Bea ng tubig sa isang pitsel at baso. Inilapag niya ito sa mesa. Uminom ka muna. Doon nagsimulang pumatak ang luha ni Cindy. Una, paunti-unti. Pagkatapos, humagulgol ito ng malakas. Ang katawan ay niyayanig ng bawat hikbi. Isang tunog ng purong pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Hindi lumapit si Bea. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Binibigyan ng espasyo ang kapatid para ilabas ang lahat. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lang sa simula, pero unti-unting lumakas. Ang tunog nito sa bubong na yero ay nagsilbing malungkot na saliw sa pag-iyak ni Cindy. Nang medyo kumalma na si Cindy, siya ang unang nagsalita sa pagitan ng mga hikbi. Sinubukan kong ayusin, ate. Sabi niya, ang boses ay paos. Pagkatapos ng gabing yon, sinubukan kong kausapin si Enzo. Hindi umimik si Bea, hinayaan lang niya itong magpatuloy. Sabi niya, mahal niya ko. Sabi niya, ako ang pinili niya. Naniwala ako, ate. Kasi yun ang gusto kong marinig sa buong buhay ko. Huminto siya para huminga. Na ako naman ang pinili. Hindi laging ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Bea. Hindi laging ikaw. Doon niya unang narinig ang tunay na ugat ng lahat. Hindi ito simpleng pag-ibig para kay Enzo. Ito ay tungkol sa kanya. Lagi kang perpekto, ate. Pagpapatuloy ni Cindy, ang tingin ay nasa sahig pa rin. Magaling sa school, mabait na anak, laging pinupuri. Ako? Ako yung pasaway. Ako yung laging kailangang tulungan. Ang anino mo. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang bida. Tapos dumating si Enzo. At sa unang pagkakataon, may tumingin sa akin na parang ako ang araw at ikaw ang buwan. Nakinig lang si Bea. Ang puso niya'y parang pinipiga. Hindi niya alam na ganoon pala ang nararamdaman ng kapatid niya sa lahat ng mga taong iyon. Ang lahat ng pag-aaruga at sakripisyo niya sa mata pala ni Cindy ay mga paalala lang ng sarili itong pagkukulang. Nang malaman niyang buntis ako, sabi ni Cindy, ang boses ay naging isang galit na bulong. Nagbago ang lahat. Bigla, naging problema ako. Isang malaking pagkakamali na kailangan niyang itago. Sinabi niyang ipatanggal ko. Napasinghap si Bea. Ang kalupitan ni Enzo ay higit pa sa inaakala niya. Hindi ako pumayag. Nag-away kami ng malaki, sinabi niya. Kung hindi ko gagawin, bahala ako sa buhay ko. Wala raw siyang pananagutan. Pagkatapos, hindi na siya nagpakita. Itinaboy ako ng mga magulang niya. Kahit si mama, sinisisi niya ako sa lahat. Sabi niya, isa pa raw akong kahihiyan sa pamilya. Kaya ka nawala? Mahinang tanong ni Bea. Tumango si Cindy. Wala na akong ibang mapuntahan. Naubos na yung kaunti kong ipon. Isang linggo akong palipat-lipat sa mga kaibigan ko pero nahihiya na ako. Tapos naisip kita. Alam kong galit ka, ate. Alam kong wala akong karapatan. Pero wala na akong ibang maisip.
Ikaw na lang. Napanatag ang silid. Tanging ang patak na lang ng ulan sa labas ang maririnig. Pinoproseso ni Bea ang lahat. Ang inggit, ang pagmamanipula ni Enzo, ang pag-abandona, ang kawalan ng suporta mula sa sarili nilang ina. Isang komplikadong trahedya. Ang galit niya kay Cindy ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malalim na awa. Oo, nagkamali ang kapatid niya. Isang malaking pagkakamali. Pero biktima rin siya. Biktima ng sarili niyang insecurities at ng isang lalaking mapaglinlang. Dahan-dahan, lumapit si Bea. Kumuha siya ng isang kumot mula sa isang maliit na baul sa gilid. Maingat niyang ipinatong ito sa mga balikat ni Cindy na nanginginig pa rin. Hindi nagsalita si Bea. Ang simpleng kilos na yon ang nagsilbing sagot niya. Isang kilos na nagsasabing, galit ako, pero kapatid pa rin kita. Isang kilos ng isang ate na, sa kabila ng lahat ng sakit, ay hindi pa rin kayang talikuran ang bunsong kapatid sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Naramdaman ni Cindy ang kumot. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, ang mga matay puno ng luha at pasasalamat. Ate, matulog ka na muna. Putol ni Bea. Ang boses ay kalmado na. Mag-usap tayo ulit bukas. Tumalikod na si Bea para umalis, para bigyan ng espasyo si Cindy at ang sarili niyang isipan na huminahon. Pero bago pa siya makalabas, biglang nagring ang cellphone ni Cindy na nasa ibabaw ng mesa. Pareho silang napatingin dito. Sa screen, umilaw ang isang pangalan na nagpatigil sa kanilang mga mundo. Isang pangalan na naging sanhi ng lahat ng kanilang pagdurusa. Enzo. Napatingin si Cindy kay Bea, ang muka'y puno ng takot. Hindi niya alam ang gagawin. Huminga ng malalim si Bea. Ang determinasyon ay biglang nabuo sa kanyang mga mata. Ang awa na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na galit na ngayon ay may malinaw ng target. Tumingin siya kay Cindy, ang boses niya ay matatag at puno ng awtoridad. Sagutin mo. I-loudspeaker mo. Ang utos ni Bea ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang direktiba na may bigat at awtoridad na nag-alis ng lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Cindy. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Cindy ang cellphone at sinagot ang tawag. Ang daliri niya'y maingat na pinindot ang speaker icon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng kubo, sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog lang ng malakas na ulan sa labas ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na dati nagdulot ng kilig kay Bea. Pero ngayon ay nagdudulot na lang ng isang malamig na pandidiri. Cindy? Boses ni Enzo. Malamig at walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala. Nasaan ka? Hindi agad nakasagot si Cindy. Tumingin siya kay Bea, ang mga matay nagtatanong. Tumango si Bea isang senyas na magpatuloy. Enzo. Nautal na, sabi ni Cindy. Bakit ka tumawag? Isang sarkastikong tawa ang narinig mula sa kabilang linya. Bakit ako tumawag? Siguro dahil 2 araw ka nang nawawala. At ang nanay mo ay parang sirang plaka na tumatawag sa akin. Anong drama na naman to, Cindy? Saan ka nagpunta? Ang paraan ng kanyang pagsasalita, walang pag-aalala, puro inis, ay nagpatunay sa lahat ng sinabi ni Cindy kanina. Hindi ito ang boses ng isang lalaking nagmamahal. Ito ang boses ng isang lalaking naiistorbo. Kailangan nating mag-usap, Enzo, tungkol sa baby. Pakiusap ni Cindy, ang boses ay nanginginig. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis na putol ni Enzo. Ang boses ay tumigas. Sinabi ko na sa'yo ang gagawin mo. Kung hindi mo yon sinunod, problema mo na yan. Huwag mo kong idamay sa mga maling desisyon mo. Naramdaman ni Bea ang pagguhit ng galit sa kanyang dibdib. Ang kawalang puso ng lalaking ito ay hindi kapani-paniwala. Nakita niyang muling namumuo ang mga luha sa mata ng kanyang kapatid. Bago pa man, tuluyang masira si Cindy,
Nagpasya si Bea na kumilos. Talaga ba, Enzo? Sabi ni Bea. Ang boses niya'y kalmado ngunit matalim. Lumapit siya sa cellphone. Problema lang siya sa'yo? Biglang natahimik sa kabilang linya. Narinig ni Bea ang isang biglaang paghinga. Gulat. Hindi niya inaasahan na maririnig ang boses ni Bea. Bea, sabi ni Enzo. Ang tono niya'y biglang nagbago. Nawala ang pagkainis. Napalitan ng isang pekeng pag-aalala. Bea, anong ginagawa mo dyan? Nasaan kayo? Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ni Cindy? Ang bilis ng kanyang pag-ikot ng kwento ay nakakahilo. Bigla, si Cindy na ang masama. Siya na ang biktima. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bea. Huwag kang mag-alala para sa akin, Enzo. Mas mag-alala ka para sa sarili mo at para sa magiging anak mo. Wala akong anak. Mabilis na sagot ni Enzo. Ang boses ay may halong gulat at pagtanggi. Bea, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan niya. She's manipulating you. Alam mo namang may problema yan sa pag-iisip. Palaging naghahanap ng atensyon. Habang nagsasalita si Enzo, lalong lumilinaw kay Bea ang lahat. Ginamit niya ang insecurities ni Cindy laban kay Bea. At ngayon, ginagamit niya ang kasaysayan ng pagiging emosyonal ni Cindy laban dito. Dalawang babae, parehong nilalaro ng iisang tao. Tapos ka na? Tanong ni Bea. Ang boses niya'y hindi matinag. Dahil kung tapos ka nang magsinungaling, ako naman ang magsasalita. Bea, please. Let's not do this, sabi ni Enzo. Ang boses niya'y bumalik sa pagiging malumanay at mapang-akit. Ang parehong boses na ginamit niya para lokohin silang dalawa. Kung nasaan man kayo, umuwi ka na. Mag-usap tayo ng maayos. Ako at ikaw lang. We can fix this. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Alam mo yan. Ang laso ng kanyang mga salita ay tumagos sa hangin. Isang desperadong pagtatangka na muling makuha ang kontrol. Pero hindi na umubra kay Bea. Para siyang isang doktor na nakikinig sa sintomas ng isang pasyente na matagal na niyang alam ang sakit. Narcissism, manipulation, gaslighting. Alam mo, Enzo, sabi ni Bea, ang boses niya'y dahan-dahan at sinasadya. May version din ako ng kwento. Isang kwento tungkol sa isang lalaking perpekto sa mata ng lahat. Pero sa likod ng mga ngiti, isa palang duwag. Isang kwentong may kasamang mga testigo, mga text messages. Baka gusto itong marinig ng mga boss mo sa kumpanya o ng mga kaibigan nating parehong maimpluwensya. Katahimikan. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng pagbabanta. Narinig ni Bea ang pagbabago sa paghinga ni Enzo sa kabilang linya. Nawala ang pekeng lambing. Ang natira ay ang purong, hindi na natatagong galit. You wouldn't dare! Bumulong si Enzo. Ang bawat salita ay may diin. Subukan mo ako. Simpleng sagot ni Bea. Hindi na nagsalita pa si Enzo. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig na lang nila ang tunog ng pagbaba ng tawag. Tapos na. Napasandal si Cindy sa dingding, humihinga ng malalim na para bang nang ngayon lang ulit siya nakahinga. Tumingin siya kay Bea, ang mga matay pinaghalong pagkamangha at takot. Si Bea naman, nakatayo pa rin sa gitna ng silid. Ang cellphone ni Cindy ay nasa kamay pa rin niya. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak dito. Nanginginig siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang biktima na umiiyak sa isang sulok. Lumaban siya. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang isang taong tulad ni Enzo, kapag nasukol, ay mas lalong nagiging mapanganib. At hindi siya nagkamali. Ilang oras lang ang lumipas. Habang naghahanda na silang matulog, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Bea. Isang notification mula sa isang kaibigan niya sa Iloilo. Isang link sa isang Facebook post. Binuksan niya ito. Ito ay isang mahabang post
mula sa isang anonymous account. Walang pangalan, pero ang mga detalye, kilalang kilala niya. Ang post ay nagkukwento tungkol sa isang kilalang pamilya sa Iloilo, tungkol sa isang mabait at matagumpay na lalaki na natrap sa isang engagement sa isang magandang babae na may problema sa isip. Isinalaysay nito kung paano ang babae ay emosyonal na unstable, selosa, at kung paano nito sinira ang sarili nitong engagement party dahil sa isang paranoid delusion. Ang mga komento sa ibaba ay mas masakit pa. Kawawa naman si Guy. Nakakatakot magmahal ng taong may mental health issues. I heard about this. Grabe pala. The girl needs professional help. Sino kaya sila? Clue naman dyan. Nabitawan ni Bea ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang laso ng mga salita ni Enzo ay hindi na lang nanatili sa isang tawag sa telepono. Kumalat na ito. At ngayon, sinisira na nito ang nag-iisang bagay na natitira pa sa kanya, ang kanyang pangalan at ang kanyang propesyon. Ang mga salita sa Facebook post ay parang mga langgam na gumapang sa buong katawan ni Bea. Nag-iiwan ng makating sakit saan man sila dumaan. Ang kanyang propesyon, ang pagiging psychologist, ay nakasalalay sa tiwala. Paano siya paniniwalaan ng mga tao kung siya mismo ay ipinipinta bilang isang taong may problema sa isip? Ito ang pinakamatinding atake ni Enzo. Hindi lang ang puso niya ang sinira nito. Sinisira nito ngayon ang kanyang pagkatao at ang kinabukasan na pinaghirapan niya. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng cellphone na nagkalat ng lason. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa wakas, bumuhos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Luha ng galit, luha ng pagkabigo, at luha ng matinding takot. Pakiramdam niya'y nalulunod siya at walang makapitan. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto ng kubo. Pumasok si Cindy na narinig siguro ang kalabog ng cellphone. Nang makita niya si Bea na umiiyak sa sahig, ang mukha ni Cindy ay napuno ng pagkakasala. Ate, dahil sa kinto, bulong ni Cindy, ang boses ay basag. Kung hindi na lang ako pumunta dito. Hindi sumagot si Bea. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Aalis na lang ako, ate, sabi ni Cindy, umatras. Ayokong maging pabigat pa. Ako na lang ang haharap sa kanya. Sa narinig, biglang nag-angat ng tingin si Bea. Ang mga matay namumula at puno ng luha. At anong gagawin mo? Magmamakaawa sa kanya? Cindy, hindi mo ba nakikita? Gagamitin ka lang niya ulit. Hindi ito tungkol sa'yo o sa akin. Tungkol ito sa kanya. Sa ego niya. Bago pa man sila makapagpatuloy, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Nakatayo roon si Roman. Ang mukha ay seryoso. Nakita niya ang cellphone sa sahig, ang umiiyak na si Bea, at ang natatarantang si Cindy. Hindi na niya kailangang magtanong. Cindy, sabi ni Roman. Ang boses ay kalmado, pero may awtoridad. May mainit na sabaw sa kusina ng center. Kumain ka muna. Kailangan niya ng baby mo. Ang kanyang tono ay hindi nag-uutos, kundi nag-aalok ng isang solusyon. Ako na muna ang bahala sa ate mo. Nag-aalangan man, sumunod si Cindy. Nang sila na lang ni Bea ang natira, dahan-dahang lumapit si Roman. Hindi siya umupo sa tabi ni Bea. Sa halip umupo siya sa sahig sa tapat niya, kapantay ng kanyang mga mata. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong niya. Umiling si Bea. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala nang dapat pag-usapan? Panalo na siya. Sinira na niya ako. Ang isang kasinungalingan ay nagiging totoo lang kapag pinaniwalaan mo. Mahinang sabi ni Roman. Tumingin si Bea sa kanya. Ang mga matay puno ng pagdududa. Madaling sabihin yan. Pero paano ako lalaban? Ang buong mundo, yun ang paniniwalaan nila. Tumayo si Roman at inilahad ang kanyang kamay. Halika.
Saan tayo pupunta? Maglalakad. Simpleng sagot niya. Minsan, ang pinakamagandang gawin kapag pakiramdam mo'y nalulunod ka ay ang maghahanap ng mas malawak na tanawin. Nag-aalangan man, tinanggap ni Bea ang kanyang kamay. Ang init at higpit ng hawak ni Roman ay parang isang angkla. Tinulungan siya nitong tumayo. Naglakad sila palayo sa community center, palayo sa kubo, palayo sa signal ng internet. Dinala siya ni Roman sa isang tahimik na bahagi ng dalampasigan na hindi pa niya napupuntahan. Walang tao. Tanging ang puting buhangin, ang mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin, at ang marahang paghampas ng mga alon. Naglakad sila nang walang salita sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga yapak sa buhangin at ang tunog ng dagat. Unti-unti, naramdaman ni Bea na ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumagaan. Ang gulo sa kanyang isip ay dahan-dahang humuhupa, napapalitan ng ritmo ng karagatan. Umupo sila sa isang malaking driftwood na inanod sa pampang. Alam mo, pagsisimula ni Roman, ang tingin ay nasa dagat. Noong sinabi kong nawala sa akin ang lahat, ang ibig kong sabihin, lahat talaga. Sa unang pagkakataon, nagkwento siya ng may detalye. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan at business partner. Kung paano sila nagsimula mula sa wala. Pinangarap na magtayo ng isang kumpanyang may integridad. At kung paano, sa isang iglap, nalaman niyang niloloko na pala siya nito sa loob ng maraming taon. Ninakaw hindi lang ang pera, kundi pati ang mga ideya niya, ang mga kliyente, at siniraan siya sa lahat ng mga taong nagtiwala sa kanya. Naniwala sila sa kanya, sabi ni Roman, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Dahil mas magaling siyang magsalita, mas kaakit-akit. At ako, masyado akong nagtiwala. Tumingin siya kay Bea. Gumuho ang mundo ko. Nagkulong ako sa kwarto. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya tungkol sa akin. Na mahina ako, na tanga ako, na wala akong kwenta. Hahayaan ko na sanang kainin ako ng dilim. Ano ang nagpabago sa isip mo? Mahinang tanong ni Bea. Ang dagat, sagot ni Roman. Isang araw, dinala ako ng mga paa ko dito. Umupo ako sa buhanginan. Katulad nito, pinanood ko ang mga alon. Paulit-ulit. Mayroong malalakas, mayroong mahihina. Pero hindi sila tumitigil. Pagkatapos ng bawat hampas sa dalampasigan, bumabalik sila. Walang pagod, walang pagsuko. Huminga siya ng malalim. Naisip ko, ang mga kasinungalingan, parang malalakas na alon yan. Hahampasin ka, tatangayin ang buhangin sa ilalim ng iyong mga paa, iiwan kang nakatumba. Pero hindi ka buhangin, Bea. Ikaw ang bato. Maaaring mabasa ka, maaaring lumamig, pero hindi ka matatangay. Mananatili kang buo. Tumingin si Bea sa mga bato sa di kalayuan na paulit-ulit hinahampas ng mga alon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng mga marka, mga uka, pero nandoon pa rin sila, matatag. Ang mga sugat na yan, sabi ni Roman, na parabang nabasa niya ang isip ni Bea, hindi yan simbolo ng kahinaan. Yan ang patunay na nakaligtas ka. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Bea ang isang koneksyon kay Roman na higit pa sa pagkakaibigan. Isang koneksyon ng dalawang kaluluwang parehong nasugatan. Parehong nakahanap ng paraan para maghilom. Hindi niya kailangan ng isang bayani para iligtas siya. Ang kailangan niya ay isang taong uupo sa tabi niya sa dilim at magpapaalala sa kanya kung paano muling hanapin ang sarili niyang liwanag. At si Roman iyon. Kailangan kong bumalik, sabi ni Bea. Ang boses niya ay puno na ng bagong determinasyon. Kailangan kong harapin siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Tumango si Roman, isang nangiti na ng tunay na paghanga ang nasa kanyang mga labi. Alam ko,
Tumayo sila para bumalik. Ngunit bago sila tuluyang umalis, tumunog ang cellphone ni Bea. Kinuha niya ito ng may pag-aalinlangan. Tita Nena na naman. Tita? Bea, iha! Ang boses ng kanyang tiyahin ay balisa at nagmamadali. Salamat sa Diyos at sumagot ka. Bea, kailangan mong umuwi. Kailangan mong umuwi ngayon din. Bakit po, tita? Ano pong nangyari? May pinaplano si Enzo sa mga magulang niya. Isang bagay na mas malala pa. Naririnig ko silang nag-uusap kanina sa telepono. May mga abogado. May mga papeles. Bea, sinusubukan nilang siraan ka hindi lang sa social media. Sinasabi nilang, kailangan mo raw ng guardianship dahil hindi mo na raw kayang alagaan ang sarili mo. Nanlamig ang buong katawan ni Bea. Ang atake ay hindi na lang sa kanyang reputasyon. Ngayon, sinusubukan na ni Enzo na alisin ang kanyang kalayaan. Guardianship. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Bea na parang isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kunin ng kanyang karapatang magdesisyon para sa sarili. Ang ipinta siya bilang isang taong baliw na nangangailangan ng tagapag-alaga. Ito ay isang atake na hindi lang sinisira ang kanyang pangalan, kundi kinukuha rin ang kanyang pagkatao. Ito na ang huling hantungan, ang pinakamasahol na maaaring gawin ni Enzo. At ginagawa niya ito. Bea? Iha, andyan ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Tita Nena sa kabilang linya. Oo po, tita. Sagot ni Bea. Ang boses niya ay naging isang malamig at matigas na bulong. Ang kaninang takot at pagpapanik ay biglang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas matindi pa, isang nagyeyelong galit. Narinig ko po, malinaw na malinaw. Anong gagawin mo, anak? Huminga ng malalim si Bea. Ang hangin ng Siargao ay parang nagbigay sa kanya ng huling hininga ng kalayaan bago siya sumabak sa gyera. Uuwi ako, tita. Uuwi ako dyan. Pagkababa niya ng telepono, ang kanyang muka ay wala ng bakas ng luha. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng sakit, kundi puno ng isang matibay at hindi matinag na determinasyon. Para siyang isang sundalong nakatanggap ng huling utos bago ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Nakita ni Roman ang pagbabago. Nakita niya ang pag-aapoy sa mga mata ni Bea. Bea? Tama ka, Roman, sabi ni Bea. Ang boses niya ay matatag. Hindi ako ang buhangin. Ako ang bato. At panahon na para iparamdam ko sa kanila kung gaano ako katigas. Tumingin siya sa dagat. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago dito sa Siargao. Ang Siargao ang naging kanlungan ko, pero hindi ito ang magiging kulungan ko. Haharapin ko sila. Ang desisyon ay pinal. Walang pag-aalinlangan. Bumalik sila sa community center. Ang bawat hakbang ni Bea ay may bigat at layunin. Hindi na siya ang babaeng pagod at sugatan na dumating sa islang ito. Ang bawat pagsubok na dinaanan niya, ang pagtataksil, ang paninira, ang pag-abandona, ay hindi siya pinahina. Sa halip, pinanday siya nito. Pagdating nila sa kubo, naabutan nila si Cindy na nag-aalalang naghihintay. Nakita nito ang determinasyon sa mukha ng kanyang ate. Ate, anong nangyari? Tanong ni Cindy. Diretsong sinabi ni Bea ang plano ni Enzo. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ng kapatid. Kasalanan ko to, sabi ni Cindy. Muling sinisisi ang sarili. Tumigil ka na dyan, putol ni Bea. Pero hindi ito galit. Ito ay pagod na. Hindi ito oras para magsisisihan. Ito ay oras para lumaban. At kailangan kong bumalik sa Iloilo para tapusin to. Tumayo si Bea sa harap ni Cindy. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang kaagaw o katunggali, kundi bilang kapatid na naligaw ng landas. Cindy, mananatili ka dito, sabi ni Bea. Ligtas ka dito kasama si Roman at si Nanay Sol. Alagaan mo ang sarili mo at ang magiging anak mo. Yan ang laban na kailangan mong harapin.
Hayaan mong ako na ang humarap sa laban na para sa akin. Naluha si Cindy, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sinabi ng kanyang ate, laban na kailangan mong harapin. Sa unang pagkakataon, binigyan siya ni Bea ng responsibilidad, hindi ng awa. Tumingin si Cindy ng diretso sa mga mata ni Bea, isang bagay na matagal na niyang hindi magawa. Ate, ano man ang mangyari, pananagutan ko to. Kapag handa ka na, kapag tapos na ang lahat, haharap ako sa'yo, kay Mama, sa lahat. Pero sa ngayon, ipanalo mo yan, para sa tin. Tumango si Bea, isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng magkapatid. Isang maliit na hakbang patungo sa paghilom. Iniwan niya si Cindy at naglakad papunta sa maliit na opisina ng center. Binuksan niya ang kanyang laptop. Naghahanap siya ng flight pabalik sa Iloilo. Nakakita siya ng isa, kinaumagahan. Walang pag-aatubili, inilagay niya ang kanyang mga detalye. Habang papalapit na siya sa confirm booking button, isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang kamay na nasa mouse. Si Roman. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong niya, ang mga matay puno ng pag-unawa. Tumango si Bea. Kailangan kong gawin to, Roman, para sa sarili ko. Alam ko, sabi ni Roman. Hindi niya inalis ang kamay niya. Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang gawin to ng mag-isa. Napatingin si Bea sa kanya, naguguluhan. Ayokong maging isa pang lalaki sa buhay mo na nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin. Pagpapatuloy ni Roman. Ang desisyon ay sayo, pero gusto kong malaman mo na may pilihan ka. Kung gusto mong may kasama, nandito lang ako. Naramdaman ni Bea ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Sa buong buhay niya, siya ang laging nag-aalaga, ang laging malakas para sa iba. Ngayon lang may isang taong nag-alok na maging malakas para sa kanya. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na nagmula sa puso. Okay lang ako, Roman. Kaya ko na to. Ngumiti pabalik si Roman. Alam kong kaya mo, pero hindi yun na ang tanong. Dahan-dahan niyang ginamit ang sariling kamay para i-hover sa confirm booking button. Pero bago niya ito pinindot, tumingin siya sa bilang ng pasahero. Pinalitan niya ang isa at ginawa itong dalawa. Pagkatapos, sa kanya pinindot ang confirm. Hindi ka mag-iisa, sabi niya ulit. Mas matatag ngayon. Dahil ang mga bato, minsan, kailangan din ng islang sinasandalan. Ang pagbabalik sa Iloilo ay hindi tulad ng inaasahan ni Bea. Walang malakas na hampas ng emosyon. Walang pait na gumapang sa kanyang dibdib. Sa halip, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa kanya habang papalapag ang eroplano sa airport. Ang dating Iloilo, ang kanyang bahay, ang kanyang bilangguan ng mga ekspektasyon, ay ngayon lang isang lugar na kailangan niyang harapin, hindi takbuhan. Sa tabi niya, tahimik lang si Roman. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na kalasag, nagbibigay sa kanya ng lakas nang hindi nangangailangan ng salita. Pagkababa nila ng eroplano, ang hangin sa Iloilo ay agad na dumampi sa kanyang balat. Hindi ito ang sariwang simoy ng dagat sa Siargao. Ito ay amoy lupa, amoy traffic, at amoy ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan ang mga alaala na balutin siya. Okay ka lang? Tanong ni Roman. Ang boses ay mahinahon. Ngumiti si Bea, isang tunay na ngiti. Mas okay kaysa sa inaakala ko. Mula sa airport, dumiretso sila sa bahay ni Tita Nena. Hindi pa rin niya kayang bumalik sa bahay ng kanyang ina. Hindi pa. Nang makarating sila sa maliit at simpleng bahay ng tiyahin, si Tita Nena ay naghihintay na sa labas ng pinto. Nang makita niya si Bea, ang luha ay agad na dumaloy sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo palapit sa kanyang pamangkin. Bea, anak! Isang mahigpit na yakap ang sinalubong kay Bea. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Sa yakap na yon,
Naramdaman ni Bea na mayroon pa rin siyang pamilya sa Iloilo. Isang pamilya na hindi bumitaw sa kanya. Gumanti si Bea sa yakap at sa isang iglap, bumalik ang init sa kanyang puso. Ang bigat ng lahat ng sakit ay bahagyang gumaan. Si Roman naman ay tahimik na nakatayo sa likuran, nagbibigay galang sa pribadong sandali ng magtiyahin. Nang bumitaw sila sa yakap, hinawakan ni Tita Nena ang mukha ni Bea. Ang payat mo, anak, pero ang ganda mo pa rin at ang tibay mo. Tumingin siya kay Roman. Salamat, iho, sa pagbabantay sa aming Bea. Wala pong anuman, tita. Magalang na sagot ni Roman. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ni Tita Nena ay maliit pero malinis. Puno ng mga halaman at mga lumang larawan ng pamilya. Isang larawan ni Bea noong bata pa siya, nakangiti, kasama si Cindy. Isang alaala ng panahong buo pa sila. Kaya ko pa rin to, tita. Sabi ni Bea, sinisiguro sa kanyang tiyahin. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang lahat sa akin. Tumango si Tita Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Alam ko, kaya nga meron ako para sa'yo. Dahan-dahan, kinuha ni Tita Nena ang isang lumang shoebox mula sa ilalim ng kanyang kama. Nang buksan niya ito, nakita ni Bea ang isang tumpok ng mga papeles, mga printout ng email, mga screenshot ng mga messages, at mga kopya ng mga legal na dokumento. Matagal na akong may hinala sa Enzo na yan, sabi ni Tita Nena. Kaya simula pa lang, palihim na akong naghahanap ng mga ebidensya. Kung paano niya niloloko ang mga kliyente niya sa trabaho, kung paano niya minamanipula ang mga tao para sa sarili niyang kapakanan. Akala niya, hindi ko alam. Pero nagmamasid ako. Ginagamit niya ang apelyido ninyo, ang reputasyon ninyo. Kinuha ni Bea ang mga papeles. Sa bawat pahina na binabasa niya, lalong lumilinaw ang tunay na pagkatao ni Enzo. Hindi lang isang manloloko sa pag-ibig, kundi isang mapanlinlang at delikadong negosyante. Ang bawat dokumento ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa buong larawan. At ito, sabi ni Tita Nena, inabot ang isa pang folder. Mga kopya ng bank statements niya. May mga malalaking transaksyon na hindi maipaliwanag. Alam kong may kinalaman ito sa pinaplano niya. Sinusubukan niyang ipakitang wala kang kakayahan na alagaan ang sarili mo, na nag-iisa ka, pero mayroon tayong ebidensya na siya ang may problema. Ang puso ni Bea ay kumabog ng mabilis. Hindi ito takot. Ito ay pag-asa. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lang magliligtas sa kanya. Magbubunyag din ito sa tunay na mukha ni Enzo. Salamat, tita, mahinang sabi ni Bea. Ang mga luhay nangingilid sa kanyang mga mata. Maraming salamat po. Wala yan, anak. Ito lang ang kaya kong maitulong. Sagot ng tiyahin. Pero kailangan mong mag-ingat. Marami rin siyang koneksyon. Malakas ang kapit niya. Tumango si Bea. Alam niya. Pero ngayon, mayroon na rin siyang laban. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aaral ng mga dokumento, nagpasya si Bea na gawin ang susunod na hakbang. Ang harapin ang kanyang ina. Naglakad silang tatlo patungo sa bahay ng kanyang ina. Ang daan ay pamilyar. Ang bawat bahay na madaanan niya ay naglalaman ng mga alaala. Ang mga kapitbahay na nakasalubong nila ay tumingin sa kanya na may pag-usisa. Ang ilan ay umiiwas ng tingin. Ang ilan ay nagbubulungan. Pero hindi na sila ininda ni Bea. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay, huminga ng malalim si Bea. Ang pintuan ay nakasara. Ang pamilyar na amoy ng lutong bahay ay bumati sa kanya, ngunit ngayon, wala na itong init. Kumatok siya. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na tingin ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagmamahal o pag-aalala. Bea, malamig na sabi ni Aling Martha. Bakit ka nandito? Hindi ka ba makontento na sa Siargao? Hindi sumagot si Bea. Sa halip lumapit siya, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, at dahan-dahang itinaas ito
sa kanyang noo para sa isang pagmamano. Ito ay isang kilos ng paggalang na matagal na niyang hindi nagawa. Isang kilos na nagsasabing, sa kabila ng lahat, ginagalang pa rin kita bilang ina ko. Ngunit ang kamay ng kanyang ina ay nanatiling matigas, walang tugon. Kailangan nating mag-usap, ma, sabi ni Bea. Ang boses niya ay puno ng kapayapaan sa kabila ng tensyon. Hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol din sa inyo. Isang text message ang biglang dumating sa cellphone ni Bea. Isang unknown number. Binuksan niya ito. Sa bahay, bukas ng gabi, dalhin mo ang pamilya mo. Para matapos na to, mula kay Enzo, ang laban ay magsisimula na. Ang gabi ay lumipas na may mabigat na kapayapaan sa puso ni Bea. Hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang oras sa pag-aaral ng mga dokumentong ibinigay ni Tita Nena. Ang bawat pahina, bawat email, bawat transaksyon ay nagpapatunay na si Enzo ay hindi lang isang manloloko sa pag-ibig, kundi isang mapanlinlang na negosyante at isang taong walang integridad. Sa tabi niya tahimik na nagbabasa rin si Roman. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapanatagan kay Bea, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nang sumikat ang araw, hindi siya naramdaman pagod. Sa halip naramdaman niya ang isang bagong lakas. Ito na ang araw. Ang araw ng paghaharap. Pagdating ng gabi, nagtipon sila sa bahay ni Tita Nena. Kasama niya si Roman at Tita Nena. Si Aling Martha ay nag-aalangan man ay sumama rin. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at pagkabahala. Hindi para kay Bea, kundi para sa hiya na posibleng muling masira. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Tita Nena. Hinawakan ang kamay ni Bea. Ngumiti si Bea, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Ngayon pa ba ako atras, tita? Ito na ang pinakahihintay ko. Naglakad sila patungo sa mansyon ng mga Dizon, ang bahay ni Enzo. Isang malaking bahay na nagbibigay ng impresyon ng yaman at kapangyarihan. Ngunit para kay Bea, ito ngayon ay isang lugar kung saan ang katotohanan ay isisigaw. Pagpasok nila sa loob, sumalubong sa kanila ang isang hindi komportableng katahimikan. Ang mga magulang ni Enzo ay nakaupo sa isang mahabang sofa. Ang mga mukha ay seryoso at mayabang. Si Enzo na nakaupo sa gitna ay nakangiti ng matamis. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang mamahaling polo shirt na para bang handa para sa isang photoshoot. Bea, welcome back, sabi ni Enzo, tumayo at nagkunwaring magalang na yayakapin siya. Salamat at pumunta ka. Nag-aalala ako sa'yo. Hindi umimik si Bea. Hindi niya hinayaan na makalapit si Enzo. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay niya. Maupo kayo, sabi ng ama ni Enzo. Si Mr. Dizon, ang boses ay matigas. Kaya kayo pinapunta dito ay para ayusin ang lahat. Alam kong napag-ulo ni Bea ang lahat noon. Pero ngayon, gusto naming bigyan siya ng pagkakataon na mag-ipaliwanag at para tapusin na to. Tapusin? Sabi ni Bea. Ang boses niya ay kalmado. Para sa akin, ngayon pa lang nagsisimula. Nagkatinginan ang mga Dizon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng iritasyon. Anong ibig mong sabihin, Bea? Tanong ni Mrs. Dizon. Huwag kang magsayang ng oras namin. Ang gusto lang namin ay ayusin ang reputasyon ng aming anak at ng aming pamilya. Reputasyon? Sabi ni Bea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mag-usap tayo tungkol sa reputasyon at tungkol sa katotohanan. Dahan-dahan, kinuha ni Bea ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa. Kayo, Enzo. Pagsisimula ni Bea, ang tingin niya'y nakatuon kay Enzo. Pinaglaruan mo ang dalawang babae sa buhay ko. Ginamit mo ang insecurities ng kapatid ko laban sa kanya. At ginamit mo ang tiwala ko para sa sarili mong kapakanan. Kasinungalingan, sigaw ni Enzo. Sinasabi ko na nga ba?
May problema ka talaga sa isip, Bea. You're delusional. Oh, talaga? Sabi ni Bea. Ang boses niya'y walang reaksyon. Alam mo, psychologist ako, Enzo. At ang isa sa mga unang itinuro sa amin ay ang basahin ang mga kilos ng tao. Ang iyong pagtanggi, ang iyong pag-atake. Lahat yan, isang manifestasyon lang ng iyong narcissism. Ang iyong ego na nasugatan. Inilabas ni Bea ang mga printout ng email. Ito, mga email mo sa mga kliyente mo, Enzo. Mga maling impormasyon na ibinigay mo para lang makuha ang kanilang pabor. Ang mga transaksyon sa bank account mo na hindi maipaliwanag. Hindi ka lang isang manloloko sa pag-ibig, isa ka ring manloloko sa negosyo. At ang mga ebidensyang ito, sapat na para masira. Hindi lang ang reputasyon mo, kundi pati na rin ang lisensya mo. Nagulantang ang mukha ni Enzo, nawala ang kanyang kumpiyansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, humihingi ng tulong. Kasinungalingan lahat yan, sigaw ni Mr. Dizon. Sinubukang protektahan ang kanyang anak. Baka peke yan. Peke? Sabi ni Bea. Inabot ang isang USB stick kay Roman. Tumayo si Roman at isinaksak ito sa isang portable projector. Sa screen, lumabas ang isang video. Ito ay isang recording ng isang meeting kung saan kitang-kita si Enzo na pinipilit ang isang kliyente na pumirma sa isang kontratang hindi pabor dito. At ito, sabi ni Bea, ang tingin niya'y nakatuon na ngayon kay Mrs. Dizon, ang inyong pamilya. Sumusubok na kumuha ng guardianship para sa akin, para ipakitang wala akong kakayahan na alagaan ang sarili ko. Pero sino sa atin ngayon ang mas nangangailangan ng tulong, Mrs. Dizon? Ang taong nagtatago ng katotohanan o ang taong nagsasabi nito? Ang silid ay biglang naging mabigat. Ang mga magulang ni Enzo ay nagulat. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng takot. Ang kanilang mga plano ay nabunyag. At Cindy, sabi ni Bea, kahit wala roon ang kapatid, ginagamit mo siya para sa sarili mong kapakanan. Hindi ka nagmamahal, nanggagamit ka. Nang makita ni Enzo na wala na siyang kawala, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tumayo siya. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Wala kang karapatan. Sigaw niya. Wala kang alam. Ako ang biktima dito. Hindi umimik si Bea. Sa halip, tumingin siya kay Enzo. At sa pagtingin na iyon, lahat ng galit at sakit ay nawala. Napalitan ito ng awa. Awa para sa isang lalaking patuloy na naniniwala sa sarili niyang mga kasinungalingan. Hindi ka biktima, Enzo, sabi ni Bea. Ang boses niya ay mahinahon. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. At ngayon, kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Sa labas, nagsimulang umugong ang sirena ng pulis. Hindi niya alam kung sino ang tumawag. Baka si Tita Nena. O baka isang kapitbahay na nakarinig ng gulo. Nanlamig ang mukha ni Enzo. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na ngayon ay tahimik na nakaupo. Hindi na siya kayang protektahan. Ang kanyang pagmamayabang ay naglaho. Napalitan ng purong takot. Tumunog ang cellphone ni Enzo. Inilabas niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa screen, umilaw ang isang pangalan. Ang pangalan ng kanyang CEO. Sinagot niya ito. Sa kabilang linya narinig nila ang mahinang boses ng CEO, malamig at formal. Mr. Dizon, sabi ng boses, nakarating na sa akin ang lahat ng impormasyon. Effective immediately, you are terminated from your position at asahan mo ang mga demanda mula sa kumpanya. Nabitiwan ni Enzo ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Nawala ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Ang huling paghuhusga ay hindi nanggaling sa korte o sa mga tao. Nanggaling ito sa kanyang sariling mga kasinungalingan. At sa harap ng lahat,
Si Enzo Dizon ay tuluyang gumuho. Ang mansyon ng mga Dizon ay biglang nagmistulang isang malamig na bilangguan para kay Enzo. Matapos ang tawag mula sa CEO, napaupo siya sa kanyang upuan, blanko ang mga mata. Ang kanyang mga magulang, na kanina'y puno ng galit at pagmamalaki, ay ngayon ay tikom ang bibig, nakatingin sa kanilang anak, na parang isang estranghero na nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanila. Ang pangarap nilang magandang kinabukasan para kay Enzo ay gumuho sa isang iglap. Hindi na nagtagal pa si Bea. Walang saysay na manatili pa roon. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang folder ng mga ebidensya. Tumingin siya sa mga Dizon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang tahimik na resolusyon. Panahon na para harapin ninyo ang katotohanan. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng paglimot. Ito ay pagtanggap. At ang mga hangganan, ito ang magpoprotekta sa atin. Pagkalabas niya, sumalubong sa kanya ang sariwang hangin ng gabi. Ang presensya ni Roman sa tabi niya ay nagbigay ng kapanatagan. Si Tita Nena naman ay nakangiti. Ang mga matay puno ng pagmamalaki. Ang galing mo, anak, bulong ni Tita Nena. Hinaplos ang pisngi ni Bea. Ang tapang mo. Umuwi muna sila sa bahay ni Tita Nena. Kinabukasan, si Bea ay nagpasya na harapin ang isa pang nakaraan. Si Cindy. Dinala niya si Cindy sa isang tahimik na cafe, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Nag-iisa si Cindy, hindi nakasama si Roman. Sa pagkakataong ito, kailangan ng magkapatid ng pribadong usapan. Umupo si Bea sa tapat ni Cindy. Ang kapatid niya ay nakayuko pa rin, hindi makatingin ng diretsyo. Ang tiyan nito ay mas lumaki na, isang patunay ng panibagong buhay na kailangan niyang harapin. Cindy, pagsisimula ni Bea, ang boses ay malumanay. Alam kong mahirap ang lahat, pero kailangan nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si Cindy, ang mga matay puno ng luha at pagkakasala. Ate, sorry. Patawarin mo ko, alam kong wala akong karapatan pero sorry. Huminga ng malalim si Bea. Hindi madaling magpatawad, Cindy. Hindi ito isang switch na pwede mong pindutin. Ang sakit. Nandyan pa rin. Pero hindi ko hahayaan na kainin ako nito. Inilabas ni Bea ang isang business card mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Cindy. Ito. Numero ito. Ng isang kaibigan kong psychologist dito sa Iloilo. Magaling siya. Kaibigan ko. Tutulungan ka niya. Kailangan mo ng tulong, Cindy. Para sa'yo. Para sa baby mo. Tumingin si Cindy sa business card pagkatapos ay kay Bea. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang ate. Ito ay hindi pagpaparusa. Ito ay alok ng tulong. Isang daan patungo sa paghilom. Salamat, ate. Bulong ni Cindy, ang luhay bumuhos muli. Salamat. At Cindy, sabi ni Bea, ang boses ay tumigas ng bahagya. Kailangan nating magtatag ng mga hangganan. Hindi na tayo tulad ng dati. Mahal kita bilang kapatid, pero hindi na ako ang ate na laging sasalo sa'yo sa lahat ng pagkakamali mo. Kailangan mong matuto. Kailangan mong panagutan ang sarili mong mga desisyon. Tumango si Cindy. Naiintindihan ko. Ang usapan ay hindi nagtapos sa yakapan o muling pagbubuo ng lahat. Nagtapos ito sa isang malungkot na pag-unawa at isang bagong simula ng paggalang sa isa't isa. Bago umalis si Bea ng Iloilo, ginawa niya ang isang huling paghaharap. Ang kanyang ina. Nag-iisa siyang bumalik sa bahay ng kanilang ina. Si Aling Martha ay nakaupo sa sala, tahimik na nakatitig sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ang lahat ng hiya na pinipilit niyang takpan ay biglang nabunyag, at ang bigat nito ay bumagsak sa kanyang balikat. Umupo si Bea sa tapat niya. Ma, sabi niya, galit ka ba sa akin, anak? Tanong ni Aling Martha, ang boses ay mahina. Dahil sa pinili ko ang sasabihin ng tao kaysa sayo? Masakit, ma, pag-amin ni Bea. Pero naiintindihan ko rin kung bakit mo ginawa yon.
Ang hiya ay isang malaking bagay sa inyo. Pero hindi iyon dapat mas malaki kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mong anak. Hinawakan ni Bea ang kamay ng kanyang ina. Mahal kita, ma, pero kailangan kong pumili ng sarili kong kapayapaan. Kailangan kong lumayo sa mga bagay na sumisira sa akin. At kailangan kong magtatag ng mga hangganan. Hindi na ako ang Bea na laging sunod-sunuran. Hindi ko hahayaan na may manakit ulit sa akin. Tumulo ang luha sa mata ni Aling Martha. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng pagsisisi at pag-unawa. Dahan-dahan, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Bea. Mag-iingat ka, anak, sabi ni Aling Martha. Ang boses ay basag. Patawarin mo ko, Bea. Ito ang unang beses na narinig ni Bea ang kanyang ina na humingi ng tawad ng buong puso. Hindi niya kailangang magsalita. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa ina. Niyakap ito ng mahigpit. Ito ay hindi isang kompletong paghilom, ngunit ito ay isang simula. Isang tulay na maaaring unti-unting buuin. Sa araw na yon, matapos ang huling mga paghaharap, naramdaman ni Bea ang isang malaking bato na inalis sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang Bea na basag at sugatan. Siya ay ang Bea na buo, matatag, at handang ipaglaban ang kanyang kapayapaan. Nang gabing iyon, sa bahay ni Tita Nena, inayos na ni Bea ang kanyang mga gamit. Ang backpack na dala niya noong umalis siya ay ngayon ay puno ng bagong lakas. Ang mga sugat ay naroon pa rin, pero ngayon, mayroong na siyang kaalaman kung paano ito hilumin. Bago siya umalis kinaumagahan, si Bea ay nagpaalam kay Tita Nena. Isang mahigpit na yakap, isang pangako ng pagbabalik. Huwag kang mag-alala, tita, sabi ni Bea. Babalik po ako. May bahay na po ako ngayon sa Siargao, pero hindi ko pa rin po makakalimutan ang ugat ko. Tumango si Tita Nena, ang kanyang mga matay puno ng pagmamahal. Pumunta ka na. Buhayin mo ang sarili mo. Maging masaya ka, anak. Deserve mo yan. Umalis si Bea sa Iloilo kasama si Roman, na parang isang bagong tao. Ang mga tanawin ng Iloilo ay nagdaan sa bintana ng taxi. Ang mga kalsada, ang mga gusali, ang mga lugar na nagpapaalala sa kanya ng sakit. Pero ngayon, kasama rin ang mga alaala ng lakas at pagbangon. Hindi niya naramdaman ang galit. Ang nararamdaman niya ay kapayapaan. Kapayapaan na dulot ng pagtanggap, ng pagtatatag, ng hangganan, at ng pagpili ng sarili niyang kaligayahan. Sa airport habang papasok sila sa boarding gate, lumingon si Bea. Tiningnan niya ang Iloilo sa huling pagkakataon. Hindi bilang isang lugar ng trauma, kundi bilang isang yugto ng kanyang buhay na kanyang nilampasan. Sa tabi niya, tahimik na hinawakan ni Roman ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kapanatagan. Ready ka na? Tanong ni Roman. Ngumiti si Bea. Ang mga matay nagniningning. Ready na ready. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sumakay sila sa eroplano, papalayo sa Iloilo, papalapit sa Siargao, palapit sa isang bagong simula, sa isang kapayapaan na pinili niya para sa kanyang sarili. Isang pag-ibig na hindi kailangang patunayan sa kahit sino. Isang buhay na kanyang pinili. Isang taon ang lumipas. Ang Siargao ay naging tunay na tahanan para kay Bea. Hindi na ito isang kanlungan lang, kundi isang pundasyon. Sa islang ito, kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, ay naitayo niya ang kanyang bagong buhay. Ang maliit na community center na dating pinagtatrabahuhan niya bilang volunteer ay ngayon ay isang ganap ng Healing Waves Community Clinic. Ito ang pangarap ni Bea na nagkatotoo. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring lumapit para sa libreng mental health support, isang lugar na nagpapatunay na ang mga sugat ay maaaring hilumin. Pinapatakbo niya ito kasama si Roman na siya namang abala sa kanyang sustainable homestay project. Ang kanilang mga pangarap ay naging isa,
pinagdugtong ng pagmamahalan at paggalang. Ang buhay nila ni Roman ay simple. Walang drama, walang malalaking gestures, tanging ang tahimik na pagmamahalan na pinatibay ng pag-unawa at respeto. Magkasama silang nanunood ng paglubog ng araw, nagluluto ng hapunan sa simpleng kusina, at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap para sa komunidad. Natagpuan ni Bea ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap, at ito ay hindi sa isang perpektong lalaki o isang perpektong pamilya, kundi sa isang taong handang sumama sa kanya, sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang sariling lakas na bumangon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa kanyang opisina sa Healing Waves Clinic, nakita niya ang isang makapal na sobre sa kanyang mesa. Ito ay mula sa Iloilo. Nakita niya ang handwriting. Kay Cindy, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang maikling liham at isang litrato. Ang litrato ay ng isang masiglang batang lalaki. Mga ilang buwan na, malusog at nakangiti. Ang mga mata nito'y maliliwanag na para bang puno ng pangako. Sa likod ng litrato, nakasulat ang isang pangalan, Leo. Binasa ni Bea ang liham ni Cindy. Nagkukwento ito tungkol sa kanyang bagong buhay, kung paano siya unti-unting bumabangon, kung paano siya nagpapatingin sa psychologist na nirekomenda ni Bea, kung paano niya pinapanagutan ang kanyang mga desisyon, araw-araw. Wala na ang galit sa mga salita ni Cindy, tanging pagod lang, pag-asa, at isang malalim na pasasalamat. Ate, hindi ko pa rin nalilimutan ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero ginagawa ko ang lahat para maging isang mabuting ina para kay Leo. Siya ang inspirasyon ko. Salamat, ate. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, hindi ng pagpapatawad na hindi ko deserve, kundi ng pagkakataong ayusin ang sarili ko. Namimiss kita, ate. Sana balang araw, maging buo ulit tayo sa sarili nating paraan. Hindi na malaya ni Bea na tumutulo na pala ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-asa. Hindi siya nagpatawad kay Cindy sa madaling paraan. Pinili niya ang mahirap na daan, ang pagtatatag ng hangganan, ang pagbibigay ng tulong, at ang paghihintay. At ngayon, nakikita niya ang bunga nito. Gaya ng sinabi ni Bea noon, ang pagpapatawad ay hindi isang switch. Ito ay isang proseso. At ang prosesong yun ay nagsisimula sa pagtanggap ng bawat isa sa kanilang sariling responsibilidad. Natawaran ba si Bea? Hindi sa paraang karaniwan. Nahanap niya ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglaban para sa kanyang sarili, hindi para sa iba. Ang pagpapatawad ay dumating ng natural, hindi bilang obligasyon, kundi bilang isang personal na paglaya. Nahanap ba niya ang kapayapaan? Oo. Sa tahimik na mga alon ng Siargao, sa tapat na pag-ibig ni Roman, at sa kanyang sariling lakas na bumangon. Anong aral ang naiwan para sa mga tagapakinig? Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa paghihiganti o pilit na pagpapatawad, kundi sa matapang na pagbawi ng kontrol sa sariling buhay at pagtatakda ng mga hangganan para protektahan ang puso. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pundasyon para sa mas malalim at mas tunay na pagmamahal sa iba. Ang bawat sugat ay maaaring maging simula ng isang bagong paghilom, isang landas, patungo sa isang mas matatag at mas matapang na pagkatao. Ipinilig ni Bea ang liham. Kinuha niya ang litrato ni Leo at dahan-dahang ngumiti. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Lumabas siya ng opisina at doon, sa labas, naghihintay si Roman. Hindi na niya kailangang magtanong kung okay siya. Nakita niya sa mga mata ni Bea ang isang uri ng kapayapaan na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Lumapit si Roman, inabot ang kanyang kamay. Niyakap niya ito. Tara na, tanong niya. Ang tingin ay nasa nagliliparang mga alon. Ngumiti si Bea.
Ang kanyang puso'y puno ng pasasalamat. Tara, sabi niya, uwi na tayo. Magkasama silang naglakad, papalayo sa klinika, patungo sa kanilang bahay. Ang sikat ng araw ay gumagapang sa buong Siargao at ang tunog ng mga alon ay parang isang lullaby, isang awit ng kapayapaan, pag-ibig at isang kinabukasan na puno ng pag-asa.